Isang simpleng kasambahay ang sumagot sa telepono sa wikang Arabe sa harap ng isang milyonaryo at kinabukasan nagbago ang kanyang buhay magpakailanman. Bago tayo magsimula, ibahagi mo naman kung saan mo pinapanood ang video na ito. Masiyahan sa kwento. Si Lara Reyes ay masinop na nililinis ang madilim na kahoy na mesa gamit ang isang basang-basahan habang mahinang humuhuni kasabay ngang kantang dumadaloy mula sa kanyang nga earphone. Akala niya ay mag-isa lang siya sa malaking bahay na iyon tulad ng halos bawat Martes. Kapag ang kanyang amo ay karaniwang umaalis, papuntang probinsya para sa negosyo. Ang telepono ang opisina sa ibabaw ng executive desk ay nagsimulang mag-ring ng malakas na pumutol sa kanyang konsentrasyon. Huminto siya, lumingon-lingon, at bumuntong hininga. Karaniwan, hindi niya trabaho ang sumagot ang telepono, ngunit nagsisimula na siyang mainis sa tunog nito. Ano na naman kaya ito? Naisip niya habang kinakagat ang ibabang labi. Paano kung importante ito? Pagkatapos ng ika-15 na ring, sumuko na si Lara, tinanggal ang kanyang latex na guwantes at dahan-dahang itinaas ang handset. The Villa Residence, magandang umaga, sabi niya, sinisikap na maging profesional. Ginagaya ang paraan ng pagsasalita ng mga taong narinig niya dati. Isang matatah na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Nagsasalita ito sa wikang Arabe. Nais kong makausap si Ginong de Villa. Nagsimulang humabog ng mas mabilis ang puso ni Lara. Nagsasalita ang Arabe ang taong ito. Nang walang pag-alinlangan, sumagot siya sa parehong wika. Wala po si Ginoong de Villa sa ngayon. May tutulong po ba ako? Tila nagulat ang lalaki. Napakahusay mong magsalitang Arabe. Ako si Faisal Al-Mansur mula sa Dubai. Mayroon akong isang kagyat na business proposal para kay Ginong de Villa. Ang hindi alam ni Lara ay mas maagang umuwi si Marco de Villa kaysa karaniwan. Sa mga sandaling iyon, naglalakad siya sa pasilyo nang marinig niya ang boses ng isang babae sa loob ng kanyang opisina. Dahan-dahan siyang lumapit puno ng pagtataka at huminto nang makita niyang ang kanyang kasambahay ay matatas na nakikipag-usap sa wikang Arabe. Siya na naaral ng wika noong kolehiyo ay agad na nakilala ang isang bihasang tagapagsalita kapag naririnig niya ito. Tahimik na nagmasid si Marco. Ang babaeng ilang buwan nang naglilinis ng kanyang bahay na laging tahimik at laging nakayuko ay ngayon ay matatas na nagsasalita tungkol sa isang bagay na tila seryoso. Nagpatuloy si Lara sa pakikipag-usap, hindi alam na siya ay pinagmamasdan. Ginong Faisal, ipaparating ko po ang inyong mensahe sa sandaling bumalik si Ginoong de Villa. Nais niyo po bang tawagan niya kayo pabalik ngayong araw din? O pakiusap, ito ay kagyat. Ito ay tungkol sa isang proyektong nakakahalaga na $1 milyong. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Ganun din ang mga mata ni Marco. $50 milyong. Faisal Al-Mansur. Pamilyar sa kanya ang pangalang iyon. Siyempre, siya ang Arab, investor na ilang linggo na niyang sinusubukang makatrabaho para sa isang kasunduan. Isinulat ni Lara ang numero sa isang piraso ng papel na nakita niya sa mesa. Sige po, Ginong Faisal. Sisiguraduhin ko pong matatanggap ni Ginong de Villa ang mensaheng ito sa kanyang pagdating. Pinakmasdan siyang mabuti ni Marco. Kahit na sa simpleng uniforme na suot niya, ang kanyang mga kilos ay tila elegante. Ang kanyang Arabe ay dumadaloy ng natural na parabang ito ang kanyang sariling wika. Hindi lamang pinaaralan, kundi tunay na pinagkadalubhasaan. Pagkatapos ang ilang minutong pag-usap tungkol sa panahon sa pagitan ng Maynila at Dubai, ibinaba ni Lara ang telepono, umikot sa silya, at ay napasigaw. Siya sa gulat nang makita si Marco na nakatayo mismo sa likuran niya. Halos mabitawan niya ang handset. Tumayo siya sa pagkagulat. Hindi sinasadyang nahulog.
ang papel sa sahig. Agad na namula ang kanyang mukha. Sir Marco, hindi ko po. Alam na nasa bahay na kayo. Hindi gumalaw si Marco. Ang kanyang ekspresyon ay mahirap basahin. Tiningnan niya si Lara mula ulo hanggang paa na para bang ngayon lang niya ito nakita. Laura, marunong ka mag-Arabe. Sinagot ko lang po kasi kanina pa po nagriring. Pasensya na po kung may nagawa akong mali. Inisip ko lang po na baka importante. Hindi sabi niya, itinaas ang isang kamay. Ang tanong ko ay, kailan ka panatutong mag-Arab? Yumuko si Lara, nanginginig ang mga kamay. Yung basic lang po, sir. Kuminot ang no ni Marco. Basic? Ang narinig ko ay malayo sa pakiking basic. Nakipag-usap ka tungkol sa negosyo ng matatas, gumamit ng technical na termino at nagbiro patungkol sa panahon. Sino yung tumawag? Tanong niya. Sinusubukan siya. Isang lalaki po na nagngangalang Faisal Al-Mansur mula sa Dubai. Mayroon daw po siyang kagyat na proposal tungkol sa isang proyektong nakakahalaga ng 50 milyong dolyar. Bawat salitang binitawan ni Lara ay lalong ikinagulat ni Marco. Naunawaan niya ang lahat. Naaalala ang mahahalagang bagay. At ang pinaka nakakagulat, tila tapat siya nang sabihing basic lang ang alam niya. Tatawag ba siya ulit? Tanong niya habang dinadampot ang papel mula sa sahig. Opo sir, sinabi ko pong tatawagan niyo siya pabalik pagdating niyo. Sumulyap si Marco sa orasan. Halos 2:00 ng tanghali, kinansela niya ang kanyang meeting kaninang umaga sa huling minuto kaya't umuwi siya ng maaga. Kung hindi, siguradong napalampas niya ang tawag na iyon at hindi niya malalaman ang nakatagong talento ni Lara. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho dito, Lara? 8 buwan na po sir, at hindi mo kailanman nabanggit na marunong ka mag-Arabe. Hindi ko po inisip na mahalaga iyon para sa trabaho ko dito, sir. Natahimik si Marco. Paano niya ito hindi napansin? Sa loob ng 8 buwan, si Lara ay naglinis ng kanyang bahay. Naghanda ng pagkain kapag nagtatrabaho siya hanggang gabi. Ngunit hindi siya kailanman nag-abala na kausapin ito ng higit pa sa karaniwang mga bagay. Para sa kanya, si Lara ay isang kasambahay lang. Ngayon, maari mo bang sabihin sa akin ng eksakto kung ano ang sinabi ni Ginong Faisal? Nagangat ng tingin si Lara, nagtataka. Sinabi po niya na mayroon siyang kagyat na investment proposal para sa isang bagong hotel complex sa Dubai. Nabanggit niya ang isang partnership sa isang construction company mula sa Southeast Asia at na ang proyekto ay maaring palawakin sa ibang bansang Arabe. Sinabi rin po niya na humanga siya sa inyong business vision at nais niyang pag-usapan ang mga detalye ng personel. Napatulala si Marco. Naunawaan at naalala ni Lara ang higit pa sa inaasahan niya. Mula sa isang taong nagsasabing basic lang ang alam. Lara, kailangan nating mag-usap. Bumilis ang tibok ngang puso ni Lara. Siguradong malaki ang problema niya. Matatanggal siya sa trabaho dahil sa pagsagot sa telepono. Opo, sir, mahina, niyang sabi. Handa sa pinakamasama. Muling pinamasdan siya ni Marco. Sa pagkakataong ito, napansin niya ang mga bagay na hindi niya napansin noon. Ang matatalinong mata, ang kumpiyansang tindih kahit sa gitnang gaba, at higit sa lahat, ang kakayahang linguistiko na ipinakita niya. Pero kailangan ko munang tawagan pabalik ang importanteng tawag na isinalba mo, dagdag niya. Tumango lang si Lara. Hindi pa rin sigurado kung nakamali siya o kababago lang ng kanyang kapalaran magpakailanman. Gawa tayo ng isang maliit na laro para sa mga nagbabasa ng komento. Isulat ang salitang adobo sa comment section. Tanging ang mga umabot dito ang makakaintindi. Ituloy ang kwento. Nakatayo si Lara malapit sa pintong opisina. Hindi alam kung dapat siyang umalis o maghintay. Sinabihan siya ni Marco na manatili habang tinatawagan nito ang numerong isinulat niya. Bahagya pa ring nangingini ang kanyang mga kamay at ang kanyang isip ay patuloy
na nagtatanong kung lumampas ba siya sa kanyang hangganan. Umupo si Marco sa kanyang leather na silya at buong kumpiyansang dinayal ang numero. Isinulat ito ni Lara ng malinaw at mayos. Sa loob ng ilang segundo, isang pamilyar na boses ang sumagot sa Arabe. Hello, ito si Faisal Al-Mansur. Huminga ng malalim si Marco at sumagot din sa Arabe. Ginong Faisal, si Marco, de Villa ito. Natanggap ko ang iyong tawag at naunawaan kong mayroon kang mahalagang proposal para sa akin. Nanlaki ang mata ni Lara sa pagkamangha. Mahusay ma-Arabe si Marco. Ngunit nakarinig siya ng ilang paginto at maliliit na pagkakamali sa kanyang pagbigkas. Hindi malala, ngunit halata sa isang taong natural na bihasa sa wika. Ginong de Villa, ikinagagalak kong marinig ang iyong boses. Hayaan mong batiin, kita para sa iyong team. Ang iyong assistant ay napaka-profesional at malinaw, makipag-usap. Lumingon si Marco kay Lara na tila gusto ng maglaho. Gumiti siya na mamangga pa rin. Maraming salamat. Tunay ngang napakahusay niya. Talaga. Bihirang makahanap ng isang taong hindi lang marunong mag-Arabe kundi naunawan din ang mga nuances ng kultura. Siguradong nag-aral siya sa Middle East. Nalunok ni Marco ang kanyang lawi. Ang totoo, wala siyang ideya kung saan natuto si Lara ng wika. Oh, medyo international ang aiming team, maingat niyang sagot. Perpekto. Iyon mismo ang dahilan kung bakit nais kong imungkahi na dumalo siya sa ating meeting bukas. Mahalaga na mayroong isang taong nakakaunawa sa mga nuances na ito mula sa simula ng proyekto. Tinaas ni Marco ang kanyang kilay sa pagtataka. Sinulyapan niya si Lara na sinusubukang hulaan ang nilalaman ng pag-uusap mula sa tono ngang boses ngang kanyang amo. Tinapan niya ang bibig ng telepono gamit ang isang kamay at mahinang sinabi, gusto niyang dumalo ka sa meeting bukas bilang asistan ko. Ano po? Ako? Halos hindi marinig niyang tanong, tinuturo ang sarili. Oh, ikaw, sagot niya kasing gulat ni Lara. Bumalik siya sa telepono. Ginong, Faisal. Darating kami. Anong oras po? 3:00 ng hapon sa opisina ko sa Bonifacio Global City. Darating ang aking team mula sa Dubai kasama ang ilang lokal na investor. Sige, magkita tayo roon. Pagkatapos ng ilang minutong karagdagang pag-usap, ibinaba niya ang telepono at tinitigan si Lara sa isang perpektong katahimikan. Ang hangin ay tila mabigat, halos nakakabingi. Hindi niya alam kung magsasalita ba o maghihintay na lang. Sa wakas, si Marco ang bumasag sa katahimikan. Lara, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Alam ko po, sir. Naintindihan ko. Hindi ko po dapat sinagot yung telepono. Pero kasi po, kanina pa tumutunog. Nagsimula siyang makpaliwanag ng kinakabahan. Wala itong kinalaman sa telepono. Pinutol siya ni Marco habang tumatayo. Naglakat-lakat siya sa silid na nakahawa sa kanyang ulo tulad ng isang taong sinusubukang lutasin ang isang komplikadong equation. Lara, kasasagip mo lang sa isa sa pinakamahalagang negosyo sa aking karera. Ilang linggo ko nang sinusubukang makipag-usap kay Faisal, ngunit palagi kaming nahihirapang magkaintindihan. Ngayong araw, hindi lang siya tumawag pabalik kundi nag-alok pangang mas malaking proyekto. Kumislap ang mga mata ni Lara, hindi pa rin lubos na naunawaan. Hindi ko po maintindihan, sir. Inakala niyang ikaw ang aking executive assistant. Sobra siyang humanga kaya't hiniling niyang dumalo ka sa meeting bukas. Pero ikaw ang naglilinis ng bahay ko. Paano ka natutong mag-Arabe? At huwag mong sabihing basic lang. Ang narinig ko kanina ay katatasan ng isang native speaker. Napaluno si Lara. Ito ang tanong na matagal na niyang iniwasan. Naaral po ako sa universidad. Uminto si Marco. Saang universidad? Sa University of the Philippines, Diliman. Anong kurso mo? Nag-atubili siyang sabihin ang totoo. Palaging parang pagamin ito sa isang bagay na inaasahang itago. Linguistics po. Nag-specialize ako sa mga wika ng
Middle East. Hindi gumagalaw si Marco. Mayroon kang degree sa linguistics at nagtatrabaho ka bilang kasambahay dahil wala pong gustong kumuha sa akin para sa ibang trabaho. Sir, sabi ni Lara. At sa kanyang boses, may paitang isang taong paulit-ulit ng sinabi ang parehong pangungusap. Paano nangyaring walang gustong kumuha sa iyo? Yumuko si Lara, pinipigilan ang maluha. Pumunta po ako sa napakaraming interview. Sa CV ko, laging gulat sila. Pero kapag nakita na nila ako, laging may ibang mas bagay sa profile ng kumpanya nila. Profile, babae po ako mula sa isang simpleng pamilya. At tila wala akong hitsura na hinahanap nila para sa international business, malungkot niyang sabi. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Tila pinoproseso ni Marco ang isang katotohanang hindi niya alam. Ilang wika ang alam mo? Sa wakas ay tanong niya, bumuntong hininga si Lara. 5 po matatas. Filipino, English, Arabic, French, at Mandarin. Dagdagan pa po nung konting Japanese at German. Nanlaki ang mga mata ni Marco, hindi makapaniwala. 5, 6. Kung bibilangin ang Filipino, 6. Opo, at naglilinis ako nga bahay ngang iba dahil kailangan kong magbayad ng bill. Muling umupo si Marco, tila sinusubukang lutasin ang isang komplikadong puzzle. Lara, may alok ako para sa iyo. Nanigas siya, tatanggalin niyo po ba ako? Tatanggalin ka. Gusto kong samahan mo ako sa meeting bukas, hindi bilang kasambahay ko. Ngumiti si Marco sa unang pagkakataon, kundi bilang pansamantala, Kong language consultant. Kumislap ang mga mata ni Lara, hindi pa rin lubos na naunawaan, hindi ko po maintindihan. Kailangan kong isara ang deal na iyon. Ito ay isang kontrata na nakakahalaga ne $1 milyong at pinatunayan mo na mayroon ka ne eksaktong kakayahan na kailangan ko. Samahan mo ako. Tulungan mo akong makuha ito at ipinapangako kong makbabago ang buhay mo. Sir Marco, wala po akong disenteng damit para sa ganoong klaseng meeting. Ako na ang bahala diyan, matigas niyang sabi. Lara, minaliit kita sa loob na? 8 buwan. Tutulungan mo ba ako bukas? Tiningnan ni Lara ang kanyang kamay na mayroon pa ring bakas ng gawaing bahay at pagkatapos ay tumingin sa kanyang amo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may nagalo sa kanya ng isang tunay na pagkakataon. Opo, sir, gagawin ko po. Perpekto, masigla niyang sagot. At isa pa, tawagin mo na lang akong Marco. Ngumiti siya ng mahiya. Sige po, Marco. Sa sandaling iyon, wala sa kanila ang nakakalam na ang business meeting na iyon ay hindi lamang magiging isang pagkakataon, kundi simula ngang isang pagbabagong, ganap na babago sa kanilang buhay. Kinabukasan, gumising si Lara 2 oras na mas maaga kaysa karaniwan. Kumakabog ang kanyang tiyan sa kaba. Ilang beses siyang nagpalit ng damit bago. Tuluyang pinili ang isang simpleng itim na modern Filipiniana dress na binili niya ilang taon na ang nakalipas para sa isang job interview na hindi nabunga. Eksaktong alas 11, tumunog ang kanyang telepono. Lara, si Marco ito. Papupuntahin ko ang driver ko para sa iyo. Bago ang meeting, dadaan muna tayo para bumili ng angkop na damit. Pero Marco, wala po akong pera para diyan. Sagot ko na, ngayon kailangan kong maging kumpiyansa ka. Magkita tayo sa loop ng 1 oras. 40 minuto ang lumipas, isang marangya at makintab na itim na Alphard ang huminto sa harap ng simpleng apartment building kung saan nakatira si Lara. Ang driver, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na maayos ang pananamit, ay nakbukas ng pinto para sa kanya na parabang siya ay isang mahalagang ehekutibo. Sa mall, hinihintay siya ni Marco sa harap ng isang kilalang butik. Suot niya ay designer jeans at isang puting polo. Ang kanyang hitsura ay kaswal ngunit naupsan make me naupapahive di ngautoy del. Magandang umaga, Lara. Nakatulog ka ba ng maayos?
Sa totoo lang, halos hindi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Ako rin, napakahalagaan. Meeting na ito para sa akin. Tara na. Ang loob ng tindahan ay nakakatakot. Salamin sa lahat ng dako, mamanikin na. Nakasuot ng damit na mas mahal pa sa upa ni Lara at mga sales lady na sumusulyap sa kanya na para bang hindi siya nararapat doon. Ano ang nasa isip mo? Tanong ni Marco. Hindi ko alam. Hindi pa ako nakapamili sa ganitong lugar. Piliin mo kung ano ang gusto mo. Gusto kong maramdaman mong malakas ka ngayon. Kinakabahang ngumiti si Lara at nagsimulang tumingin sa mga damit. Sinamahan siya ni Marco sa buong oras at nagbigay ng opinyon kapag may ipinapakita siya. Ang asul na iyan ay babagay sa iyong mata, sabi niya. Tinuturo ang isang structured blazer. Talaga, medyo agaw pansin para sa akin. Lara, ngayon ay mapapasok ka sa isang silid kung saan milyon-milyong dolyar ang pinag-usapan. Hindi masama ang kaunting kulay. Pagkatapos sumubok ng ilang set, pinili ni Lara ang isang navy blue suit na may slim fit na pantalon at katugmang blazer, isang puting satin na blusa at eleganteng mababang takong. Perpekto, sabi ni Marco, tumatango ng may ngiti. Ngayon, ang pinakamahalaga, maaksesorya. Marco, sobra na ang ginagastos mo. Huwag kang mag-alala diyan. Ngayong araw, partner kita, at ang isang partner ay kailangang magmukhang partner. Habang sinusubukan ni Lara ang isang simple ngunit eleganteng kwintas at hikaw, pinakmasdan siyang mabuti ni Marco. May kakaiba sa kanya kapag wala sa uniforme ng kasambahay. Mas may kumpiyansa ang kanyang makilos, mas maluwag ang kanyang ngiti. Maari ba akong magtanong ng personal? Sabi ni Marco habang naghihintay sila sa cashier. Siyempre, nandito ba sa Maynila ang pamilya mo? Ang nanay ko po ay nasa Bulacan. Namatay ang tatay ko noong 12 anyos ako. Ikinatutuwa ko. Salamat, napakabigat po. Siya ang nagturo sa akin na mahalin ang mga wika. Paano? Isa po siyang sa aman na OFW. Maraming napuntahan noong kabataan niya. Sabi niya, bawat wika ay parang susi para magbukas ng bagong pinto. Marunong siyang magtagalog, English, at counting Arabe. Ipinangako niya na kapag lumaki ako, lalakbayin namin ang mundo ng magkasama. At hindi kayo nakalakbay. Hindi po. Namatay siya sa isang aksidente sa motor 3 buwan bago ang aming unang biyahe. Mag-13 anyos po sana ako at ipinangako niyang dadalhin niya ako sa Paris. Naramdaman ni Marco ang paninikip sa kanyang dibdib. Lara, labis kong ikinalulungkot. Okay lang po. Iyon ang naktulak sa akin na mag-aral na makawika. Sa tuwing natututo ako ng bagong wika, pakiramdam ko ay tinutupad ko ang pangako naming 2, ilang wika na, 7, kung bibilangin ang mga basic. Kamangha-mangha, walang silbi kung sa huli ay naglilinis ka lang ng bahay ng iba. Inabot ng sales lady ang ma-shopping bag at lumabas silang ng tindahan. Sa loob ng Alphard, habang papunta sa opisina ni Marco, halatang kinakabahan si Lara. Kinakabahan ako, pagamin niya. Ako rin, talaga? Siyempre, ito ang pinakamalaking deal na sinubukan kong isara sa aking karera. At kung mabigo ito, kasalanan ko. Tiningnan siya ni Marco ng may pagtataka. Hindi. Dahil mas mahusay kang mag-Arabe kaysa sa akin, mas malaki ang sansa ko. Ikaw ang aking lihim na sandata. Ngumiti si Lara, ngunit maingat. Paano kung makamali ako? Lara, mas marami ka nang naitulong sa akin sa nakalipas na 24 oras kaysa sa sinumang konsultant sa mga nakarang buwan. Magtiwala ka sa sarili mo. Pagdating sa opisina, dinala siya ni Marco sa isang bakanteng conference room. Mag-practice tayo ng kaunti. Sabihin mo sa akin ang ilang terminolohiya na maring lumabas sa meeting. Nagsimulang ipaliwanag ni Lara ang mga konsepto tungkol sa konstruksyon at pamumuhunan sa wikang Arabe. Habang nagsusulat si Marco, bawat pangungusap na kanyang sinasabi
ay lalong napapalago ng paganga ni Marco sa kanya. Paano mo natatandaan ang lahat na ito? Naaral ako ng mabuti at kapag talagang gusto mo ang isang bagay, nagiging mas madali ang lahat. Talaga bang gano kalalim ang pagmamahal mo sa mga wika? Mahal ko kung ano ang kinakatawan nila. Bawat wika ay may personalidad, kultura, ibang paraan ang pagtingin sa mundo. Huminto sa pagsusulat si Marco at tinitihan siya. Naisip mo na bang magturo, magtrabaho sa isang embahada? Sinubukan ko na ang lahat, Marco. Walang nabigay sa akin ang tunay na pagkakataon. Kung gayon, ibibigay ko ito sa iyo? Nagangat ng tingin si Lara. Bakit? Bakit mo ako gustong tulungan ng ganito? Nagatubili si Marco. Ito ang tanong na tinatanong din niya sa kanyang sarili. Dahil naging walang pakialam ako sa iyo. Sa loob ng 8 buwan, hindi kita nakita. Hindi ko kailanman tinanong ang buo mong pangalan. Hindi kailanman nakipausap sa iyo ng totoo. At ngayon ko lang napagtanto na pinalampas ko ang pagkakataong makilala ang isa sa mga pinaka-interesanteng taong malapit sa akin. Naramdaman ni Lara na namula ang kanyang mapiski. Hindi mo kailangang makonsensya. Hindi rin naman ako nagsikap na makipag-usap. Pero iyon ang problema. Hindi dapat, iyon responsibilidad mo. Dapat ako ang nakakita sa iyo. At ngayon, nakikita mo na ako, ngumiti si Marco. Ngayon nakikita kita. At gusto kong tulungan ang mundo na makita ka rin. Bakit iyon napakahalaga sa iyo? Natahimik si Marco sandali dahil alam ko ang pakiramdam na minamaliit. Nung sinimulan ko ang kumpanyang ito, sinabing lahat na mabibigo ako sa loob ng 6 na buwan. 3 taon ang inabot para mapatunayan kong mali sila. Kung may nagbigay lang sa akin ng tunay na pagkakataon noon, mas naging madali sana ang lahat. At ngayon, gusto mong ibigay sa akin ang pagkakataong iyon. Oh, pero dahil din sa karapat-dapat ka. At sa totoo lang, may pakiramdam ako na tuturuan mo akong bagong paraan ng pagtingin sa mundo. Tiningnan siya ni Lara ng may init. Salamat Marco, talaga. Walang anuman. Ngayon mahanda na tayo. Sa loob ng 2 oras gagawin nating milyon-milyong dolyar ang iyong kahusayan. Habang inulit nila ang mga teknikal na termino at estratehiya sa negosasyon, hindi maiwasan ni Marco na mapansin kung paano nababago si Lara kapag nagsasalita tungkol sa wika. Nagliliwanag ang kanyang mata, elegante ang kilos ng kanyang mga kamay, at lahat ng kanyang hiya ay tila nawawala. Para kang ibang tao kapag tungkol dito ang pinag-usapan, komento niya, mas may kumpiyansa na parabang ikaw ay ibang-iba. Dahil dito ako nagiging tunay na ako. Kapag naglilinis ako ng bahay, nakukunwari akong isang taong handang tanggapin na hindi matutupad ang mga pangarap ko. Pero kapag nagsasalita ako sa iba't ibang wika, pakiramdam ko ay malaya ako. Pakiramdam ko, possible ang lahat. Inilahat ni Marco ang kanyang kamay sa kanya. Kung gayon, gawin nating totoo ang mga pangarap na iyan. Hinawakan ni Lara ang kanyang kamay. Subukan natin. Ang opisina ni Faisal Al-Mansur ay nasa pinakamataas na palapag ng isang modernong gusali na may nakamamanghang tanawin ng skyline ng Makati. Si Lara at Marco ay sinalubong ang isang napakaayos na receptionist na nagdala sa kanila sa isang maluwag na meeting room na may malalaking bintana at minimalistang dekorasyon. Makikipagkita po sa inyo si Ginong Faisal sa loob ng 5 minuto, sabi ngang receptionist na may formal na ngiti. Umupo si Lara sa tabi ni Marco at naramdamang bahagyang nangingini ang kanyang mga kamay. Napansin ito ni Marco at marahang hinawakan ang kanyang braso. Kalma lang. Siguradong magiging mahusay ka. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkat na lalaki na nasa 50s kasunod ng 3 iba pang lalaking nakasuot ng madilim na suit. Si Faisal ay may isang nangingibabaw na presensya at isang pares ng napaka-analytical na mga mata.
Binati siya ni Marco ng may init sa Arabe habang mahigpit na nakikipagkamay. Ikinagagalak kong makilala ka ng personal at ito siguro ang sikat na si Lara na sumagip sa ating komunikasyon kahapon. Tumayo si Lara at sumagot ng matatas. Isang karangalan po na makilala kayo, Ginong Faisal. Salamat po sa pagkakataong makadalo sa meeting na ito. Malawak na ngumiti si Faisal sa kanya. Ang kasiyahan ay nasa akin, ang iyong kahusayan ay tunay na kahanga-hanga. Saan ka naaral? Sa University of the Philippines. Nagkaroon po ako ng isang semestre ng exchange program sa Cairo, Egypt. Cairo. Mahal na mahal ko ang bansang iyon. Saang bahagi ka ang lungsod? Nakatira? Sa Cairo mismo. Ang karanasang iyon ay tunay na nagpabago sa aking buhay. Habang nag-usap sila, masusing nagmamasid si Marco. Ang paraan nga pagsasalita ni Lara, ang kanyang kilos, kung paano niya inaangkop ang kanyang facial expression sa konteksto and kultura, lahat ay nagpapakita en isang lalim na hindi matututunan sa mga libro. Maupo kayo, sabi ni Faisal. Simulan na natin ang madetalye ng proyekto. Sa sumunod na oras, ipinakita ni Faisal ang plano para sa isang luxury hotel chain na magsisimula sa Dubai at lalawak sa Southeast Asia na may unang hakbang sa Maynila. Isinalin ni Lara ang kailangan para kay Marco, ngunit nakilaho din sa pamamagitan ng pagtatanong ng mahahalagang katanungan tungkol sa lokal na regulasyon, pag-angkop sa kultura at mga estratehiya upang maakit ang mga turistang Asyano ng hindi nawawala ang esensyang Arabe ang kanilang konsepto ng ospitalidad. Lara, napakaganda ngang iyong matanong, sabi ni Faisal, na tila humanga. Mayroon ka bang karanasan sa hotel development? Hindi po direkta, ngunit noong kolehiyo, sinuri ko ang ilang kasungan, international expansion. Ang pinakamalaking hamon ay karaniwang hindi ang wika, kundi ang magdetalye na kultura. Eksakto, sabi ni Faisal. Tinatapik ang mesa ng may sigasig. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan namin ng isang team na nakakaunawa sa mga nuances. Na iyong, Marco, mayroong kang isang hiyas dito. Ngumiti si Marco habang nakatingin kay Lara. Alam ko. Pagkatapos ang 2 oras ang matinding talakayan, sumandal si Faisal sa kanyang upuan. Marco, handa akong pirmahan ang paunang kasunduan ngayon din, ngunit may isang kondisyon. Ano iyon? Gusto kong si Lara ang maging aming cultural consultant sa buong yugto NG, pagpaplano. Kailangan niyang pumunta sa Dubai sa susunod na buwan upang makilala ang aming ma-operation at pangunahan ang pag-angkop ng konsepto para sa merkado ng Southeast Asia. Halos mahulog si Lara sa kanyang upuan. Tiningnan siya ni Marco. Sinusubukang itago ang kanyang pagkagulat. Sa Dubai? Oh, kung available siya, siyempre. Ang proyektong ito ay komplikado at nangangailangan ng isang taong may antas ng pag-unawa sa kultura na tulad niya. Ang kanyang presensya ay napakahalaga. Tinakpan ni Marco ang telepono gamit ang isang kamay at ibinulong sa kanya. Gusto niyang sumama ka sa Dubai. Anong sa tingin mo? Napalunok si Lara. Pinoproseso ang kanyang narinig. Ginong Faisal, mahinahon. Niyang sabi, lubos po akong nagpapasalamat sa alok na ito. Maari ko po bang malaman ang matuntunin at tagal ngang proyekto? Ngumiti si Faisal ng may pag-aproba. Tingnan mo iyan, Marco. Total. Professionalism, Lara. Pinausapan natin ang isang 6 na buwang kontrata na may posibilidad na ma-extend. Ang sahod ay katumbas, NG, isang senior, international consultant, at lahat ng gastos ay sagot namin. Napansin ni Marco na nanigas siya nang marinig ang masalitang senior, international consultant. Mari po ba akong huming ng sandali para pakisipan ito? Siyempre, magpahinga tayo ngang 15 minuto. Nang maiwan silang maisa sa silid, agad na lumapit si Marco. Lara, ito ay hindi ka panipaniwala. Ito mismo ang pagkakataong hinihintay mo. Marco,
Hindi ko ito matatanggap. Bakit hindi? Dahil nagtatrabaho pa rin ako sa iyo bilang kasambahay. Huminga ng malalim si Marco at umupo sa harap niya. May kailangan akong sabihin sa iyo. Kahapon, umuwi ako ng maaga dahil nagpasya akong bigyan ng 2 linggong bakasyon ang lahat ng cleaning staff. Inisip kong i-update ang sistema sa bahay. Tatanggalin mo ako? Hindi tatanggalin, bibigyan ngang pahinga. Pero ngayon nakikita ko na. May ibang plano ang tadhana. Tiningnan siya ni Lara ng may pusong na alangan. Napakaganda ng pagkakataong ito, pero pakiramdam ko ay tinatraidor kita kung aalis ako ng basta-basta. Hinawakan ni Marco ang kanyang makamay ng mahigpit. Lara, wala kang utang sa akin. Ako ang may utang sa iyo. Sa loob ng 8 buwan, sinayang ko ang talento mo. Ngayon, may pagkakataon akong tulungan kang abutin ang iyong mga pangarap. Pakiusap, tanggapin mo ito. At paano ang meeting? Hindi kita matutulungan sa kontrata. Natulungan mo na ako. Tuwang-tuwa si Faisal. Mas marami akong natutunan sa 2 oras na ito kaysa sa ilang buwang paghahanda. Ako na ang bahala sa natitira. Naramdaman ni Lara na nagsisimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Simple lang. Tanggapin mo ang posisyon. Pumunta ka sa Dubai. Sakupin mo ang mundo. At padalhan mo ako ng postcard. Iyon lang. Ngumiti si Marco. Pero may iba pang bagay sa kanyang tingin. Sa ngayon, iyon lang ang mahalaga. Handa ka na bang sabihin ito? Huminga ng malalim si Lara. Tumango siya. Nang bumalik sila sa silid, opisyal na tinanggap ni Lara ang alo ni Faisal. Ang natitirang hapon ay ginugol. Sa pagpirma ang mafua dokumento, mafua detalye ang mafua. Logistik at isang mainit na paalam. Marco, isang tunay na kasiyahan na makipagnegosyo sa iyo, sabi ni Faisal habang nakikipagkamay. Lara, inaasahan. Kung makita ka sa Dubai sa loob ng 3 linggo, paglabas ng gusali, nagsisimula ng lumubog ang araw sa skyline ng lungsod. Si Lara at Marco ay tahimik na naglakad patungo sa Alfard. Talaga bang nangyari ito? Tanong niya. Papunta ka sa Dubai. Papunta ako sa Dubai. Huminto siya at tiningnan siya. Hindi ko alam ang sasabihin. Pakiramdam ko, nagbago ang buhay ko sa loob ng 24 na oras. Ano ang nararamdaman mo? Takot, nalilito, nagpapasalamat. Pero higit sa lahat sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay may isang taong nakakita sa akin kung sino talaga ako. Tiningnan siya ni Marco ng may katapatan. Lara, talagang nakikita kita sa isang sandali. May lumutang sa hangin sa pagitan nila. Naramdaman ni Lara na bumilis ang tibok ng kanyang puso at tila may sasabihin pa si Marco. Ngunit huminga lang siya ng malalim at ibinaling ang tingin. Gusto mong mag-celebrate? May alam akong lugar na gumagawa ng pinakamasarap na iced tea sa Maynila. Sige, tinanggap niya. Sinusubukang balewalain ang init na kumikiliti sa kanyang dibdib. Sa isang komportableng kainan, sa harap ngang inumin at mainit na turon, nausap sila tungkol sa maraming bagay. Ang makaplano sa paglalakbay ni Lara, ang kanyang pamilya, mga paboritong pelikula, musika, mga pangarap na matagal nang nakatago. Ang kapaligiran ay relax, halos intimate. Maaari ba akong umamin na isang bagay? Sabi ni Lara na may mahiyang ngiti. Siyempre, may gusto na ako sa iyo ilang buwan na ang nakalipas. Natahimik si Marco. Hindi gumagalaw ang baso sa kanyang kamay. Talaga? Bahagya siyang tumawa. Parang katawa-tawa. Diba? Ang kasambahay na. Nahulog sa kanyang amo. Pero ngayon nakilala na kita, iba na ang pakiramdam. Paano na iba? Mas tao ka kaysa sa inaakala ko. Mas totoo. Ngumiti si Marco ng medyo alanganin. Gusto ko ring umamin ng isang bagay. Silang. Sa nakalipas na 2 araw, mas marami akong natutunan tungkol sa empathy at pangalawang pagkakataon kaysa sa nakalipas na 2 taon.
Mabuti ba iyon o masama? Nakakatakot. Pero mabuti. Nakatinginan ulit sila. Ang sandali ay nakabitin sa pagitan nilang dalawa. Ngunit tiningnan ni Marco ang kanyang relo. Mas mabuting ihatid na kita. Marami. Kapang kailangang ihanda bukas. Sa loob ng Alphard, isinandal ni Lara ang kanyang ulo sa bintana. Salamat, Marco, sa lahat. Huwag ka nang masyadong magpasalamat. Mamimiss mo ba ako? Lumabas ang tanong bago pa niya ito mapigilan. Nagtagal bago sumagot si Marco. Oh, mamimiss kita. Kahit nakasambahay lang, kita. Lara, hindi ka kailanman naging lang. Ako lang ang hindi nakapansin ng mas maaga. Pagdating sa harap ng kanyang apartment, bumaba si Lara at lumingon upang magpaalam. Nang walang pag-iisip niyakap niya ito. Salamat sa pagkakita sa akin, bulong niya. Ginantihan ni Marco ang yakap, huminga ng malalim na parabang may isang bagay na biglang naging malinaw sa kanya. Tatawagan mo ba ako pagdating mo sa Dubai? Pangako. Umakyat siya sa hagdanan habang si Marco ay nakatayo roon, nakatingin sa kanyang bintana. Alam niyang may mahalagang bagay na magsisimula o marahil isang bagay na hindi dapat napalampas. Ang masumunod na linggo ay parang isang ipo-ipo para kay Lara. Sa pagitan ng pag-ayos sa NG kanyang pasaporte, pagbili NGMG adamit, at pag-aral SAMG, proyekto ng Hotel Group ni Faisal, halos wala siyang oras para iproseso ang nangyayari sa kanya. Naalok si Marcong tulong kapag kaya niya, bagamat nagpapanatili siya ng isang tiyak na distansya na ikinalilito ni Lara. Gabi bago ang kanyang pag-alis, tinatapos ni Lara ang pag-iimpake ng tumuno ang kanyang telepono. Marco, hello, kamusta ang lahat? Halos tapos na. Hindi pa rin ako makapaniwala na bukas ay lilipat na ako. Papuntang Dubai, magiging kahanga-hanga iyon. Siguradong gagalingan mo. Marco, pwede ba tayong makita bago ako umalis? May maikling paginto. Siyempre, paano kung ngayon, pwede kitang sunduin? Tiningnan ni Lara ang kanyang apartment na puno ng mga bukas na maleta at shopping bag. Pwede tayong makita sa ibang lugar. May coffee shop sa dulo nga, kalsada, na bukas hanggang gabi. 20 minuto ang lumipas. Nakaupo na sila sa isang maliit na mesa na may 2 tasa ang kape. Si Lara ay nakasuot ng manipis na jacket, walang makeup. Si Marco ay kasvao na nakadamit nunit elegante pa rin. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Ayokong umalis ka nang hindi nagpapaalam. May kailangan akong sabihin bago ako umalis. Kung hindi ko ito sasabihin, ngayon, pagsisisihan ko. Tumango si Marco nang seryoso. Nakikinig ako. Pakiramdam ko may isang bagay sa pagitan natin na nakabitin pa, at kung alis, ako nang hindi ito nililinaw. Mabibigat ito sa akin. Huminga ng malalim si Marco. Ako na muna, mahina niyang sabi. Sa mga araw na ito, sa tuwing malapit na tayong magkaroon na isang tunay na sandali. Isa sa atin ang umaatras. Ayokong pumunta ka sa Dubai na maraming hindi nalulutas na bagay. Anong ibig mong sabihin? Na mayroong isang bagay sa pagitan natin. Nararamdaman ko ito, ngunit malapit. Kanang magsimula ng isang kahangahangang karera at ayokong isipin mong makakasagabal ang nararamdaman ko. Tiningnan siya ni Lara nang may pagtataka. At ano ang nararamdaman mo? Nararamdaman ko na ikaw ang pinakakahangahangang taong nakilala ko sa mahabang panahon. Na sa mga araw na ito, natutunan kong hangaan ka hindi lamang dahil sa iyong talino, kundi dahil din sa iyong katatagan. Ang paraan mo nga, pangarap kahit na mahirap ang lahat. Ngunit naniniwala rin ako na karapat-dapat kang mabuhay ng buo sa pagkakataong ito nang hindi nararamdaman na may iniwan ka. At paano kung ayokong magiwan ng anuman, Marco? Tanong ni Lara. Ilang buwan. Kitang pinapanood na pumapasok at lumalabas sa bahay na iyon, bumubuong ang isang imahe sa aking isipan kung sino ka. At ngayon nakilala na kita, ayokong basta ka na lang pakawalan.
Hindi ito tungkol sa pagpapakawala. Ito ay tungkol sa timing. 3 linggo na ang nakalipas. Nililinis mo ang bahay ko. Bukas, nasa ibang kontinente ka na may bagong karera. Napakalaking pagbabago niyan. At kung gusto ko pareho, ang karerang iyon at ikaw. Paano? Sa pamamagitan ng pag-usap araw-araw, tingnan kung ano ang mangyayari. Ang Dubai ay hindi isang permanenteng paglipat. Ito ay isang kontrata. At kapag tapos na, mag-usap ulit tayo. Ngunit sa ngayon, kailangan ko lang malaman kung ito ay isang bagay na sulit hintayin nating dalawa. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay ng marahan. Oh, sulit ito. Nang makarating si Lara sa Dubai, para siyang nasa ibang mundo. Ang skyscraper, ang iba't ibang kultura, ang bilis ng negosyo. Ngunit hindi siya natakot. Ang bawat hamon ay tila isang bagong wika na kailangan niyang pag-aralan. Naging napakahalaga siya sa team ni Faisal. Ang kanyang pag-unawa sa mga nuances sa pagitan ng kultura ng Middle East at Southeast Asia ay nagligtas sa kanila mula sa maraming mamahaling pagkakamali. Bawat gabi, nausap sila ni Marco sa video call na kukuwento sila tungkol sa kanilang araw, sa mga tagumpay, sa mga pagkabigo. Ang kanilang relasyon ay lumago sa libu-libong milyang pagitan. Isang gabi, pagkatapos ng isang partikular na mahirap na araw, sinabi ni Lara, namimiss na kita. Pupunta ako diyan. Agad na sagot ni Marco. Magbubuk ako ng flight para sa weekend. Ang kanilang muling pagsasama sa airport ng Dubai ay parang isang eksena sa pelikula. Nang makita nila ang isa-isa, ang lahat ng pagdududa ay nawala. Mas maganda ka sa personal kaysa sa screen, biro ni Marco. At ikaw, mas guwapo ka kapag hindi ka pagod, sagot niya. Sa loob ng 3 araw na iyon, ginalugat nila ang Dubai. Kumain sila sa mga tradisyonal na souk na mangha sa Burj Khalifa at nag-usap hanggang madaling araw sa disyerto. Dun sa ilalim nga bituin, inamin ni Marco, mahal kita. Lara. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lara. Mahal din kita, Marco. Bago siya bumalik, sinabi ni Marco, may isa pang proposal si Faisal. Isang malaking proyekto sa South Korea. Ngunit gusto niyang gawin natin ito ng magkasama bilang mga partner. De Villa Reyes International. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Seryoso? Oh, pero hindi ako pumaya ng walang pahintulot mo. Marco, iyon ang lahat ng pinangarap ko. Kung gayon, mukhang mayroon tayong bagong kumpanya. Ang proyekto sa Korea ay naging kanilang unang pagsubok bilang mga partner. Napaka-formal, napaka-demanding, at napaka-high-tech ng merkado sa Korea. Si Lara ay namukot tangi sa aspetong pantaw at kultural. Si Marco ay sumikat sa kanyang strategic logic at kakayahang magsara ng mga konkretong proposal. Magkasama, sila ay gumana tulad ng isang perpektong makina. Binibining Lara, sabi ang isang mahalagang negosyante sa pagtatapos ang isang sesyon, naiintindihan na iyong asawa ang negosyo. Ngunit naiintindihan mo ang matao. Makasama, kayo ay isang napakalakas na team. 3 linggo ang lumipas, tumawag si Faisal mula sa Dubai. Handa na ba at napirmahan na ang kontrata? Ang paunang proyekto ay naaprubahan na. Kasama na ang bonus, dagdag ni Lara, at nasiyahan na ang malukay na partner. Higit pa sa nasiyahan. Gusto nilang palawakin ito sa 2 karagdagang yukto pagtatapos ni Marzo. Ngumiti si Faisal sa screen. Kung gayon, simula bukas, opisyal nang itinatag ang De Villa Mansour International. Maligayang pag-dating, mga partner. Noong gabing iyon, sa kanilang apartment sa Seoul, nagdiwang sila ang sariwang fruit juice. Nagyakapan sila malapit sa bintana. Pinagmamasdan ang mailaw nga. Lungsod, nagawa natin, bulong ni Lara. Nagawa natin, mahal. At nagsisimula pa lang tayo. Ang pagpaplano ng kasal ay nagsimula sa Seoul. Nagpatuloy sa Dubai.
dumaan sa Kuala Lumpur at sa wakas ay nabuo sa Tagaytay. Gusto nila ngang isang bagay na intimate, ngunit kumakatawan sa lahat ng kultura na nagbigay kulay sa kanilang kuwento. Gusto kong ikasal tayo sa isang hardin sa Tagaytay, sabi ni Lara isang umaga habang nag-aalmusal. May espesyal na dahilan dahil dun nagsimula ang lahat. At saka, dun may mga international gardens, damask roses, Japanese cherry blossoms, tropical palms, para siyang buhay natin sa isang perpektong lugar. Ang mapagahanda ay isang multilingual na kaguluhan. Gusto ngang ina ni Lara na isama ang mga tradisyon ng Pilipino. Iginigit ni Faisal na magpadala ng isang team na dekorator mula sa Dubai. Gusto ni Marco ng isang modernong klasikong ugnay. Ang solusyon, isang pagsasanip miglahat. Nagpaplano ba tayong kasalo isang gate summit? Biro ni Lara isang gabi habang tinitignan ang mga listahan. Bakit hindi pareho? Sagot niya, hinahaplos ang kanyang buhok. Ang buhay natin ay international na. Bakit dapat maging iba ang ating kasal? 3 buwan bago ang seremonya, bumalik sila sa Pilipinas upang tapusin ang mga huling detalye. Bago na naman ang bahay, mayroon na ngayong pangalawang opisina para kay Lara, isang silid na nakatuon sa mga tela at katalogo na kasal, at isang pader na puno ng larawan ng kanilang mapaglalakbay at proyekto. Sirat ma'am, sabi ni Sari, ang masigla at metikulosong wedding organizer mula sa Batangas. Kailangan nating magpasya sa mga dekorasyon ng bulaklak. Mayroon kaming ilang ideya, masiklang sakot ni Lara. Gusto namin ng mga pulang rosas para sa Dubai, maputing orchid para sa Seoul, sampaguita para sa Pilipinas, at gumamela para alalahanin ang aking lola. Tiningnan siya ni Marco ng may pagtataka. Paano mo nalaman iyon? Ikinuwento ni nanay mo na naktanim ang lola mo niyon at mahal na mahal niya ang amoy nito mula pakabata. Mahal kita, simpleng sabi niya, hinahalikan ang kanyang nu. Iyan ang romansa na may pansin sa detalye, ngiti ng wedding organizer. Isusulat ko iyan. 2 linggo bago ang kasal, dumating si Faisal sa Pilipinas ng mas maaga kaysa sa inaasahan. May mahalaga akong kailangang sabihin, sabi niya habang nakahapunan sila sa bahay ng makasintahan. Nakatinginan sina Lara at Marco nag-alala. Tungkol ba ito sa kontrata sa Tokyo? Tanong ni Marco. Hindi tungkol sa trabaho, pinutol ni Faisal. Tungkol ito sa inyong dalawa. Pinakmamastan ko kayo sa mga buwang ito. Ang paraan na inyong pagtatrabaho, ang paraan ng paggalang ninyo sa isa't isa, ang paraan ng pagsasama ninyo ngang inyong mga talento upang makamit ang isang bagay na hindi ninyo makakamit ng mag-isa. Gusto kong magalok ngang isang proposal. Isa pa, biro ni Marco. Isang partnership sa pagitan nating tatlo. Hindi lang kayo nagtatrabaho para sa akin, isang tunay na alyansa. De Via Mansur Reyes International, mga pantay na partner. Tayong tatlo, halos mabitawan ni Lara ang kanyang baso. Faisal, sobra na iyan, sobrang. Karapat-dapat na, sagot ni Marco. Pero bakit ngayon? Bakit hindi pa katapos na kasal? Dahil gusto kong pumasok kayo sa kasal na alam niyong mayroon kayong isang matatag na kinabukasan, parehong personal at profesional. At, uminto, siya, sandali, dahil nakikita ko kayo bilang pamilya. Ang proposal na ito ay hindi lang negosyo, ito ay isang pagkilala. Nagsimulang umiyak si Lara. Faisal, huwag niyo akong sagutin ngayon. Pag-isipan niyo, pero anuman ang mangyari, lagi niyo akong magiging kakampi. Noong gabing iyon, sa kanilang silid, nag-usap sina Lara at Marco hanggang hating gabi. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang alok. Sabi niya, nakahiga sa kanyang dibdib, higit pa rito, ito ay isang pangarap. Pero ano? Gusto kong siguraduhin na hindi kita inilalayo sa sarili mong mapangarap.
Alam kong inalok ka ni Faisal ang isang papel na may mas maraming kalayaan sa paklikha. Tinitigan niya siya sa mata. Marco, nagbago na ang mapangarap ko. Dati gusto kong patunayan na kaya ko. Ngayon, gusto kong bumuong ang isang bagay kasama mo. Sigurado ka? Hindi pa ako naging may sigurado kaysa dito. Kung gayon, sa tingin ko, mayroon na tayong sagot para kay Faisal. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Lara, aking magiging asawa at partner. Magtatayo ka ng isang imperyo kasama ko. Pero may isang kondisyon. Ano? Na hindi natin kailanman kalimutan kung saan tayo nanggaling. Paano mangyayari iyon? Iyon ang paborito nating kwento. Dumating ang araw ng kasal. Si Lara ay gumising sa kanyang lumang apartment ayon sa tradisyon. Ang kanyang ina, mga abay, at maging ang mga kaibigan na nakilala niya sa Dubai ay nanatili doon. Ito ay isang pagsasama ng mga kultura, wika, at tawanan. Kinakabahan ka? Tanong ang kanyang ina habang inaayos ang kanyang makeup. Hindi, sigurado ako. Sa gitnang lahat ng pagbabago, lahat ng paglalakbay, lahat na buhay na ating tinataha ngayon, ito ang tanging bagay na tunay na. Nagpaparamdam sa akin na nasa bahay ako. Sa kabilang paning lungsod, si Marco ay mas kinakabahan kaysa karaniwan. Kalma bro, sabi ng kanyang matalik na kaibigan, mas malala ka pa sa kanya. Dahil ngayon nagiging totoo na ang lahat, hindi lang ito pagsasama, ito ay magpakailanman. At handa ka na ba? Handa na ako mula pa nung makita ko siyang magsalita ng Arabe ng matatasa. Harap ng desk na iyon. Sagot niya, inaayos ang kanyang kurbata. Ang hardin sa Tagaytay ay nabago sa isang hindi kapanipaniwalang tanawin. Mga bulaklak mula sa 5 kontinente ang nakmamarka sa daan patungo sa altar. May mga bisita mula sa lahat ng dako Dubai, Morocco, Japan, Bulacan, Batangas. Mga kaibigan, mga business partner, mga kasama sa buhay. Nang tumukto ang musika, naramdaman ni Marco na kumabo ang kanyang puso. Sa kanyang tabi, si Faisal, bilang ninong, ay ngumingiti ng may pagmamalaki. At pagkatapos ay nakita niya siya, si Lara ay naglalakad, inaalalayan ng kanyang ina. Nakasuot siya ng isang simpleng modernong Filipiniana, ngunit may mga detalye nga burda na kumakatawan sa kanyang kwento gintong sinulit mula sa Dubai. Maperlas mula sa Korea at batik mula sa Maynila, ito ay ang kanyang esensya. Simple sa unang tingin, ngunit puno ng kahulugan. Hi, bulong niya pagdating sa altar. Nanginginig niyang sagot. Ang gwapo mo. Ikaw din. Umiyak ako, diba? Sensitive ka. Gusto ko yan. Ang pari, isang matandang kaibigan ni Marco, ay nagsimula ng seremonya ng may kabanalan. Isinasama ang mapanalangin sa Arabe at mga pagbasa sa Filipino. Lahat ay plinano nilang dalawa ng may parehong pag-iingat na inilalapat nila sa kanilang mga international na kontrata. Nang dumating ang oras para sa mga panata, si Marco ang unang nagsalita. Lara, 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Ikaw ay isang estranghero na naglilinis na aking bahay. Nagsimula siya sa Filipino na nagpatawa sa kanyang biyenan sa gitna ng maluha. Ngayon, ikaw ang babaeng nagbibigay kahulugan sa bawat salitang alam ko sa anumang wika. Tinuruan mo ako na ang pagmamahal ay nangangahulugang tunay na makita ang taong nasa harap mo. Ipinapangako kong lagi kang makikita sa iyong matagumpay, sa iyong matakot at sa iyong mabali na pangarap na sakupin ang mundo. Pagkatapos, sa Arabe, ikaw ang aking tahanan, aking puso, aking hinaharap. Hindi napigilan ni Lara ang kanyang luha. Naaral ka ng Arabe. Mayroon akong pinakamahusay na guro sa buong mundo. Kahanga-hanga ka. Mas kahanga-hanga ka. Pinunasan ni Lara ang kanyang maluha at sinimulan ang kanyang panata. Marco, 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Sumagot ako isang telepono na may paniniwalang matatanggal ako sa trabaho. Ngayon, sinasagot
ko ang iyong tawag dahil nagtatayo-tayo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa takot. Mas malaki kaysa sa mapagkakaiba sa kultura. Nakita mo ako noong pakiramdam ko ay hindi ako nakikita. Minahal mo ako noong ako mismo ay hindi. Alam kung karapat-dapat akong mahalin. Sa Filipino, ipinapangako kong mamahalin. Katulad ng pagmamahal na aking amo sa aking ina, may lakas, may pananalig at may katatawanan. Pagkatapos, sa Arabe, nakatingin kay Faisal, salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong matagpuan ang aking tunay na pag-ibig. Ngumiti ang pari, may mga simbolikong regalo kayong ipagpapalit. Naglabas si Marco ng isang sobre. Lara, bukod sa singsing na ito, ibinibigay ko sa iyo ito, isang honorary diplomatic note na magpapadali sa iyong mga international na paglalakbay. Tinulungan ako ni Faisal at na ilang kaibigan na makuha ito. Ito ay magpapadali sa iyong malayang paggalaw para sa iyong mga proyekto. Tinapan ni Lara ang kanyang bibig ng dalawang kamay. Gulat. Marco, impossible, iyan. Walang imposible para sa atin. Inabot niya ang isang kahon. At mayroon ako nito para sa iyo, isang relo na may 4 na time zones. Para lagi mong alam kung anong oras ako, nasaan ka man. Hinalikan siya ni Marco bago pa matapos magsalita ang pari. Pasensya na, tumawa siya. Hindi ko napigilan, ipinapahayag ko kayong mag-asawa. Maari na kayong maghalikan ulit. Sa ilalim ng langit ng Tagaytay, sa isang hardin na puno ng bulaklak mula sa buong mundo. Nagbahagi sina Lara at Marco, ngisang halik na nagsayong higit pa sa isang kasal. Ito ay simula ng isang malalim na alyansa na hinubok sa pagitan. Ng pangarap, tapat na paggalang, at pag-ibig na walang kondisyon. Pumala pa ang mga bisita. Ang ilan ay may luha, ang iba ay may makahulugang ngiti. Ang gabing iyon ay mahiwaga. Ang mamesa ay pinangalanan sama. Lungsod Dubai, Seoul, Paris, Maynila, Marrakech, bawat isa ay pinalamutian ng mga detalye mula sa lugar na iyon na kumakatawan sa bawat kabanata ng kanilang kuwento. Ang kanilang unang sayaw ay isang halong jazz at gamelan. Dahan-dahang inikot ni Marco si Lara habang tumatawa siya. Pakiramdam na magaan, buo at minamahal. Matagal bago nila natagpuan ang isa't isa. Ngunit ngayon alam na nila na sulit ang lahat. 2 buwan ang lumipas. Sa wakas ay kinuha nila ang kanilang honeymoon. Hindi tradisyonal, siyempre. Nagsimula sila sa Bali para magpahinga, pagkatapos ay dumaan sa Tokyo para sa ilang meeting. Sa wakas, dumating sila sa Ubud. Tumuloy sila sa isang pribadong villa na napapaligiran ng gubat. Unang gabi sa Ubud, habang nakahiga si Lara sa tabi ni Marco, tumunog ang telepono. Sino ang tumatawag? Inaantok niyang tanong. Si Bagas, ang operations assistant sa Maynila. Sabi niya, tinitignan ang screen. Siguradong importante, tinanggap niya ang tawag at inilagay sa speaker. Lahat ba ay mayos, Bagas? Paumanhin po sa abala, ngunit ito po ay kayat. Nasa krisis po si Ginong Faisal sa mga partner sa Tokyo. Mukhang may problema sa kultura at kailangan po naming si Ma'am Lara. Agad siyang umupo. Anong problema? May hindi pagkakaunawaan sa isang sugnay sa kontrata. Akala ng gahapon ay sinadya. Naniniwala si Ginong Faisal na ito ay isang pagkakamali sa pagsasalin. Magulo ang sitwasyon. Tiningnan siya ni Marco. Alam nilang dalawa kung ano ang ibig sabihin nito. Kailan nila tayo kailangan doon? Kahapon. Ang meeting ay bukas nga 2:00 na hapon, oras sa Tokyo. Nakatayo na si Lara. May flight mula sa Bali. Mahal, malumanay na sabi ni Marco. Nasa honeymoon tayo. Alam ko, pero kung hindi natin ito ayusin, mawawala sa atin ang buong proyekto sa Asya. Bagas, sabi ni Marco. Bigyan mo kami ng 5 minuto. Tatawa kami pabalik. Ibinaba niya ang telepono at tiningnan si Lara. Ano ang gusto mong gawin?
Ang kailangan nating gawin. Pupunta tayo sa Tokyo. At ang honeymoon, umupo siya sa tabi niya. Mahal, ilang mag-asawa ang makapagsasabing ang kanilang honeymoon ay nagligtas sa isang corporate empire. Seryoso ka? Ayoko, pero kailangan. Atin ang kumpanyang ito at bahagi rin ito nga iting kuwento. Tiningnan siya ni Marco sandali at pagkatapos ay tumawa. Alam mo ba? Tama ka. Sino ang nagsabing kailangang normal ang ating honeymoon? Kung gayon, may isang kondisyon. Hanapan mo ako ngang pinakaromantikong hotel sa Tokyo at 3 karagdagang araw ng pahinga pagkatapos ng lahat. Deal. 12 oras ang lumipas. Nasa eroplano na sila patungong Tokyo. Ang jet, lagay matindi, ngunit mas matindi ang kanilang dedikasyon. Sa lobby, Nega Hotel, sinalubong sila ni Faisal ngang yasang yakap. Hindi ako makapaniwalang dumating kayo. Isang team tayo, sagot ni Lara. Sa meeting, si Lara ay perpekto. Nagsalita siyang Hapon nang may tono na matatak ngunit magalang. Mga ginu, sabi niya sa Hapon, nagpapasalamat ako sa pagkataong linawin ang hindi pagkakaunawaan na ito. Ang aming layunin ay laging igalang ang inyong kultura at magtayo ang matulay, hindi mapader. Ipinaliwanag niya kung paano ang maling terminolohiya ay isang pagkakamali sa kultura, hindi kapabayaan. Ang kasunduan ay nanatili. Nang gabing iyon, sumakay sila ang Shinkansen patungong Kyoto para sa isang seremonyal na hapunan. Sa pag-uwi, sumandal si Lara sa balikat ni Marco. Sa tingin ko, mas nasiyahan ako sa meeting na ito kaysa sa gabi natin sa Ubud. Talaga? Oh, nakligtas tayo na isang kontrata, natuto na baho, at nagkaroon na isang hindi malilimutang gabi. Masaya ka ba? Ang masaya ay hindi sapat para ilarawan ito. At ikaw? Bawat araw kasama ka ay isang pakikipagsapalaran. Hindi ko ito ipagpapalit sa kahit ano. Pagbalik sa Pilipinas, ilang buwan pagkatapos ng kanilang kasal, nagtatrabaho si Lara mula sa kanyang opisina sa bahay, na ngayon ay may 2 duyan. Ang kambal, sina Nadia at Ilham, ay natutulog habang pinamumunuan niya ang isang video call sa mga investor sa Singapore. Lumitaw si Marco sa pinto karga si Ilham at may dalang 2 kape, ang pink. Na pasifier, bulong niya. Ibinigay niya ito at hinalikan siya sa no. Pagkatapos ng meeting, umupo sila sa kusina. Gusto ng mga investor sa Singapore, ang South Asia. Sabi niya, at may 3 alok ako para sa East Asia. Masyado na tayong ambisyoso. Naalala mo ba ang sinabi natin? Gusto natin ang lahat pamilya, karera, global, impact. At nakukuha natin ito. Higit pa. Pero kailangan nating magtakdangang panuntunan. Ano ang mungkahi mo? Una, ang private jet na ito ay praktikal sa mga sanggol. Pangalawa, kumuha nga cultural assistance sa bawat rehiyon na kayang mag-alaga ng mga bata. Pangatlo, panatilihin ang 18 buwanang family week. Anuman ang mangyari. Marco, mas mahal kita mula nung maging magulang tayo. Bakit? Dahil nakikipagnegosasyon ka niya milyon-milyon habang karga ang isang sanggol at hindi mo ako pinapili sa pagitan ng karera at pagiging ina. Maari ba akong umamin ng isang bagay? Lagi, minsan, pakiramdam ko ay masyado tayong mapalad. Niyakap niya ito. Iniligtas mo ang kumpanya ko. Nagsasalita ka nga 6 na wika. Nagsasara ka nga deal sa mga pinunong Arabe at kumakanta ka nga lulabi. Sa Hapon, karapat-dapat ka sa lahat. At binigyan mo ako ngang pagkakataon, nakita mo ako, pinahalagahan mo ako. Lara? Palawakin natin ang operasyon sa Southeast Asia at East Asia. Pero gawin natin ito sa pamamagitan ngang pagbabago ngang batakaran ngang laro. Patunayan na ang isang pamilya ay maaring mamuno sa isang imperyo. Handa na, Mr. CEO. Ilang buwan ang lumipas. Inilagay sila ang Forbes Philippines sa kanilang cover.
Ang mag-asawang sinakop ang mundo nang hindi binitiwan ang pamilya. Sa isang TEDx talk sa Maynila, tinapos ni Lara ang kanyang talumpati sa mga salitang ito. 3 taon na ang nakalipas, hindi ako nakikita. Isang tawag sa telepono ang nagbago ngang lahat. Hindi dahil sinagot ko ang telepono, kundi dahil ginamit ko ang aking boses. Dahil nakita ako. Dahil naklakas loob akong maniwala na ang trabaho at buhay ay hindi kailangang makalaban, kundi dapat magsanib. Isang malakas na palakpakan ang pumuno sa silid at sa harap na hilera. Si Marco kasama ang kambal ay hindi tumitigil sa pangiti. Nung gabing iyon, habang kinukumutan nila ang kambal sa kanilang silid sa hotel. Gusto mo bang ang pangatlo? Tanong ni Marco. Baliw ka ba? Baliw sa iyo, sa buhay na ito, sa kung anong binuo natin. Gusto mong palawakin ang ating family empire. Mukhang perpekto iyan. At sa gayon, sa Maynila, kasama ang natutulog na sanggol at na pangarap na, mas buhay kaysa dati, ipinagdiwang nina Lara at Marco ang simula ng bagong pakikipagsapalaran. Dahil may mabuhay na kilala, ngunit hindi kailanman lubos na naunawaan. Natutunan nila na ang tunay na pag-ibig ay nakikita ang potensyal, bago ang resulta, na ang isang tunay na partnership ay hindi naghahati ng oras, kundi nakpaparami nito. Mahal kita Marco, mahal kita Lara, at mahal ko kung anong nilikha nating dalawa. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, bigyan mo kami ng like, mag-subscribe sa channel na ito, at sabihin sa mga komento kung anong rating ang ibibigay mo. Mula sa 2 hanggang 10. Makita-kita tayo sa susunod na kwento.